Okay guys, no, may napanood lang akong video na isang kababayan natin dyan sa Edmonton. Dumating dito ng, nabalita to sa Omni News, no. Isang kababayan natin from Edmonton, dumating siya dito 2009 as cleaner, no, isang housekeeping, janitor, cleaner. And then until now, hindi siya naka-apply ng permanent residence. So, marami ang nangyari yan noon. Isa pong Pinoy sa Edmonton ang pinadedeport na ng Canadian Immigration. Ito'y kahit mayroon siyang open work permit ngayon. Ipinaliwanag po ng ating kababayan kung ano ang nangyari at kung bakit mahalaga ito lalo na sa mga Pilipinong nag-aayos ng kanilang residency dito sa Canada. Narito ang report ni Paula Saraza. Nagbabayad ako ng tax, nagko-contribute ako sa CPP, nagko-contribute ako sa EI, pero wala akong access sa basic services like healthcare. Hindi malinaw ang sitwasyon ngayon ng kababayang si Danilo De Leon, kilalang migrants' rights advocate at kasalukuyang chairperson ng Migrante Canada. May open work permit, pero nahaharap sa deportasyon sa katapusan ng Agosto. Even yung settlement services officer na nag-guide sa akin, kakaiba, sabi niya. 2009 nang dumating si Danilo sa Canada bilang temporary foreign worker at nagtrabahong janitor sa isang cleaning company. Pero 2017, tinanggihan ng Canadian Immigration ang request niya na i-renew ang kanyang work permit sa dahilang paso na raw ang kanyang temporary resident visa. Para kay De Leon, hindi malinaw sa kanya ang paliwanag ng immigration officer sa kanyang refusal. Anya December 2, 2016 nag-expire ang kanyang work permit at TRP visa. January 17, 2017 nang mag-apply siya para i-renew ito, napasok naman sa 70 araw na grace period ng Immigration Canada. February 27 nang lumabas ang desisyon, pero Marso na nang matanggap ni De Leon ang email. Kasi dapat meron ako 90 days grace period, pero parang hindi na sa akin yun kasi parang ang sinasabi ng officer is hindi na meet yung requirements, hindi siya na-satisfy. Parang sinasabi niya nung nag-renew ako is expired yung temporary resident visa ko. Noong 2019, 2 taon matapos ma-deny sa kanyang TRP visa at work permit, nagbakasakali muli si De Leon. Trinay namin 2019 na mag-apply kasi talagang ang hirap na, subok lang. Nabigyan naman ako, ang nangyari, approve yung open work permit kasi ang in-apply namin, TRP tsaka open work permit. Yung TRP refuse, yung open permit approve. So, nung natanggap ko, nagtrabaho agad ako 2 job. Isang full-time, isang part-time. Bagamat open work permit holder na, tuloy pa rin ang deportation order niya ngayong Agosto na posible raw resulta ng magulo at malabong sistema sa Canadian Immigration. Anya hindi pagbabago sa sistema ang kailangan, kundi agarang solusyon para wala ng temporary foreign worker ang maipit sa komplikadong mga pulisiya. Ganito kasi yun, ito ay base lang sa aking experience, ito ay base lang sa aking karanasan, experience at pangyayari sa aking mga kaibigan dito sa Canada. Hindi ako connected sa isang immigration consultant, hindi ko alam kung ano yung pamaraan, proseso. No, i-share ko lang yung na experience ko. Correct me if I'm wrong kung mayroon man akong masasabing mali. Okay? So, nung nag-apply ako dito sa Canada, halos kami magkasabayan lang tong tao na to siguro kasi nag-apply, dumating ako dito 2008, siya 2009, no? Nung 2006 to 2007, nag-apply ako dito sa Canada. Sabi ko sa aking agent, sir, kahit anong trabaho, kahit cleaner pa yan, kahit housekeeping pa yan, kahit janitor pa yan, tatanggapin ko. Yung agent ko nagsasabi, Wilson, yung custodial, ang pangalan kasi dito sa janitor ditong ginagamit sa category name nila, no, is custodial, no, custodian, no, parang ganun custodial. Ang custodial sa isang mall or isang building ay hindi pasok para mag-apply ng permanent residence. Pwede kang mabigyan ka ng work permit kung may mag-hire sa'yo, pero hindi siya pasok unless maging supervisor ka. Kaya ang sabi ko, sir, sige sir, mag-antay na lang ako kang basta hotel, kahit housekeeping sa hotel or any trabaho sa hotel,
mag-antay na lang ako. Kung ganun ang mangyari na makarating nga ako ng Canada bilang isang janitor pero wala naman palang chance na mag-apply ng permanent residence. Kasi 2010 tinanggal ang custodial sa kategory ng housekeeping na pwedeng mag-apply. Pwedeng mag-apply ng permanent residence 2010. So kung dumating siya ng 2009, 2000 tinanggal siya ang custodian, ang janitor sa list. Ang naiwan na lang yung housekeeping room attendant or housekeeping attendant sa isang hotel. Kung nag-work ka sa isang hotel, pasok ka pa mag-apply ng permanent residence under Alberta Hotel Lodging Association, yung AHLA noon, yung Emirate. So mag-exam ka ng mag-train, ka hands-on at saka yung exam actual sa online. So kung siya ay pumasok dito, building cleaner lang siya or house cleaner lang siya, hindi talaga siya pasok. Yun ang natandaan ko 2010. Maraming napauwi nung panahon na yun na nagdumating dito bilang isang janitor. Yung iba hanggang ngayon TNT na sila, wala na silang mga status, nagpaiwan pa rin dito. Yung iba umuwi, yung iba nag-asawa. Mayroon akong dalawang kilala nag-asawa para lang pero naman mga single naman sila, no? Babae at lalaki, single naman talaga sila. So para mas save lang yung status nila, so nag-asawa sila. But anyway guys, no, ito lang yung natandaan ko. Kung si Kabayan ay dumating dito 2009 at yung kategory niya is janitor sa isang mall or sa isang building o isang bahay at hindi siya na-promote bilang isang supervisor after 2010 at hanggang ngayon hindi siya nakahanap ng ibang trabaho, hindi talaga siya wala talaga siyang chance sa mga permanent residence kasi ang custodial ay hindi pasok sa permanent residence unless maging supervisor ka or manager. Kaya ang kaibigan namin nandito sa Calgary, ganun din ang nangyari sa kanya. Hindi siya na-renew. Mabuti na lang, may isang cleaning company nag-hire sa kanya. Sana mag-comment siya dito, mag-share siya, no? Hindi lang natin pangalanan, baka pagalitan tayo. Sana makita niyo yung video kasi friends kami at magbigay siya ng advice paano niya ginawa noon. So may isang cleaning company na malaki na cleaning company, hinahire siya. Tapos pinopromote siya bilang isang supervisor. Doon siya nag-apply ng permanent residence. Kasi pasok na yung supervisory position at saka managerial position kahit cleaning jobs ka. Pero kung hindi ka na-promote after 2010, cleaner ka pa rin, wala ka talagang chance. Unless nag-work ka sa hotel. Kasi ang hotel, that time, after 2010, mayroon kasi siyang Alberta Nomination Program under sa Alberta Hotel Lodging Association, yung Emirate. Medyo complicated kasi yung pangyayari, no? Pero kung dumating ka dito ng 2009, 2010, 2011 at yung trabaho mo ay cleaner or janitor sa isang building or hindi ka connected sa isang hotel, wala ka talagang chance. Baka ito yung nangyari kay Kabayan, ha? Correct me if I'm wrong, basta ito lang yung nakita ko sa kanyang sitwasyon na hanggang ngayon hindi pa rin siya naka-apply ng permanent residence. Kasi siguro nanatili siya sa isang company na maliit, lalo na pag ang company ay maliit. Walang karapatan mag-promote ng supervisor kasi hindi siya mabigyan ng tamang sahod bilang isang supervisor at hindi mabigyan ng work permit bilang isang supervisor. Yan. So kaya sa mga nangangarap, but anyway,
ngayong panahon na yun, ngayong panahon na to is medyo mahirap naman talaga mag-apply dito sa Canada, no? Yung mga ganong posisyon, yung mga janitorial position, yung mga trabaho, mahirap talaga. Sa nangangarap magpunta dito ng Canada, wag mag-grab ng opportunity kahit ano sabihin mong, kahit anong trabaho basta makarating lang dyan sa Canada, mali yun. Kailangan mong i-research kung yung trabaho mo ay pwede ba maka-apply. Qualified ba? Nasa listahan ba? Qualified ba na mag-apply ng permanent residence? Yun ang pinaka-importante. Hindi yung grab na lang ng grab. Basta makamarating lang ng Canada, pwede na. Kasi at bahala na. No, mali yun. Kasi hindi lahat trabaho dito sa Canada qualified na nasa listahan ng IRCC to apply permanent residence at the end of your contract. Yun ang tandaan nyo. Okay, salamat Kuya Wilson. Thank you.